Ayon sa mga ulat noong umaga ng ika-28 ng buwan sa Tehran, nagsimula ang Operasyong Dagundong ng Leon ng Israel kung saan mahigit 20 eroplanong pandigma ng Israeli-Amerikano ang naghulog ng 2,000 bomba sa Tehran. Ang target ay ang Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, mga ballistic missile at mga Taguan NG mga glider. Ang tumpak na pag-atake ay pumatay sa Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei, kasama ang 49 na iba pang matataas na opisyal ng Iran habang sila ay nagpupulong kung paano haharapin ng Amerika at Israel. Ito ay dahil nakuha ng panig Israeli ang eksaktong impormasyon ng intelligence tungkol sa mga galaw ng kalaban. Hindi ito ang unang pagkakataon na matagumpay na naisagawa ng Israel ang ganitong pamamaraan. Halimbawa, noong Abril 1, 2024 sa Damascus, na-hack ng Israel ang telepono ng kalaban na nagsiwalat ng pulong ng 7 opisyal ng IRGC na pinamumunuan ni Mohammad Reza Zahedi. Binomba ng Israel ang gusali na pumatay sa lahat ng naroon, at ito ang naging simula ng kampanyang proxy decapitation o pagpugot sa mga proxy forces. Noong Mayo 17, 2015, sa Beirut, manu-manong pinasok ng Mossad ang taguan ng Hezbollah at naglagay ng tracking device. Naghulog ang IDF ng 18.5 toneladang bomba na pumuksa sa lider ng Hezbollah kasama ang 20 matataas na commander sa loob lamang ng 7 minuto. Pagkatapos, noong Enero 28, 2025 sa Sanaa, sinubaybayan ng Israeli intelligence ang isang lihim na pulong ng Chief of General Staff ng Houthi na si Muhammad Al-Gamari. Binomba ng Israel ang lugar ng pulong. 10 bangkay ng matataas na lider ng Houthi ang natagpuan. Tahimik na kinumpirma ng Houthi ang malaking kawalan. Pagkatapos, noong Mayo 9, 2025 sa Doha, na-hack ng Shin Bet ang komunikasyon at natukoy ang isang mataas na antas na pulong ng Hamas na may kaugnayan sa insidente noong Oktubre 7, 2023. Ang Israeli Air Force, IAF, ay nagsagawa ng isang tumpak na pag-atake gamit ang mga missile na pumatay sa 6 na lider ng Hamas. Kinumpirma ng Doha ang matinding pinsala. Marahil mayroong nagtatanong kung bakit hindi binabago ng mga kalaban ng Israel sa axis of resistance ng Iran ang kanilang mga pamamaraan upang maiwasan ang pagmamanman at malalaking kawalan, lalo na ang pagdaraos ng mga pulong na nagreresulta sa sabay-sabay na pagkamatay. Sa katotohanan, sinubukan na nila ang iba't ibang paraan upang maiwasan ang pagmamanman ng mga Hudyo, ngunit sa huli ay hindi pa rin sila nakatakas. Ito ay isang pagkakataon upang talakayin ang kasaysayan ng mga pamamaraan ng pagsubaybay ng sistema ng intelligence ng Israel upang kahit paano ay masagot ang tanong na ito. Ang sumusunod na nilalaman ay batay sa mga bihirang pagsisiwalat ng mga dating matataas na opisyal ng Israeli intelligence na naitala ng sikat na mamamahayag ng New York Times at Pulitzer Prize winner na si Ronen Bergman. Ang mga kaganapan at pananaw ay mula sa mga taong sangkot. Ibubuod lamang namin ito. Ngayon, magsimula na tayo. Ang dahilan kung bakit ginawang sandigan ng Estado ng Israel ang mga operasyong intelligence. Ang konsepto ng paggamit ng karahasan at pagpatay upang protektahan ang mga Hudyo ay hindi isang imbensyon ng Estado ng Israel, kundi nagmula sa mga nangungunang grupo ng kilusang Zionismo. May ilang praktikal na dahilan para dito. Una, hindi tulad ng mga nagtatag ng Zionismo tulad ni Theodor Herzl na naniniwala sa diplomasya, ang mga Hudyong bumalik mula sa Russia noong unang bahagi ng ika-20 siglo ay nasaksihan ang kalupitan ng mga pag-uusig sa mga Hudyo at nagpasya na dapat silang humawak ng armas. Pangalawa,
Ang mga Hudyo ay laging biktima ng diskriminasyon, maging sa Nazi Germany man o sa gitnang silangan. Kapag sila ay inaatake at inuusig, napagtanto nilang bihirang may tumulong sa kanila kahit na ang kanluran, kaya natutunan nilang umasa lamang sa kanilang sariling mga aksyon. Pangatlo, ang teritoryo ng Israel ay napakaliit, kaya sa maraming kaso, kailangan nilang gamitin ang opensa bilang depensa. Ang batayan para sa pag-atake ay tumpak na impormasyon ng intelligence. Itinatag nila ang puwersang Bar Giora na may slogan na "Sa dugo at apoy, ang Judea ay babangon", na kalaunan ay naging Hashomer at Hagana. Sa ilalim ng pamumuno ng Britanya at sa gitna ng pagkapuot mula sa mga Arabo, ang mas radikal na armadong grupo tulad ng Irgun na pinamunuan ni Menachem Begin at Lehi na pinamunuan ni Yitzhak Shamir ay humiwalay at gumamit ng mga taktika ng terorismo, pambobomba at pagpatay. Pinatay nila ang maraming opisyal ng Britanya tulad ng pulis na si Tom Wilkin sa Ehipto at maging ang espesyal na sugo ng United Nations na si Folke Bernadotte. Ang kasugdulan ng karahasan ay ang pambobomba ng Irgun sa King David Hotel noong 1946 na ikinamatay ng 91 katao. Si David Ben-Gurion, ang pinakamataas na lider ng mga Hudyo, bagamat sa una ay tumutol sa mga gawaing terorista, ay nagbago ng pananaw kasama ang buong komunidad pagkatapos ng Holocaust. Ang mga Hudyo ay palaging nasa panganib na mapuksa at hindi maaaring umasa sa iba kundi sa kanilang sarili. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga lihim na unit tulad ng Gimel ay tinugis at pinatay ang daan-daang opisyal ng Nazi at kanilang mga kasabwat bilang paghihiganti. Mula nang itatag ang bansa noong 1948, ang Estado ng Israel ay palaging napapaligiran ng mga kaaway. Upang mabuhay, napagtanto ng mga lider ng Israel na hindi sila maaaring umasa lamang sa karaniwang lakas militar, kundi kailangan nilang magsagawa ng isang digmaan sa anino kung saan ang intelligence at mga target na pagpatay ang naging pinakamatalas na sandata. Itinatag ni Punong Ministro Ben-Gurion ang tatlong pangunahing ahensya: Aman, Military Intelligence; Shin Bet, Panloob na Seguridad; at Mossad, Dayuhang Intelligence. Upang mapanatili ang lihim, ang mga ahensyang ito ay kumikilos sa isang gray area na labas sa saklaw ng batas at ng Knesset na nagpapahintulot sa punong ministro na mag-utos ng mga extrajudicial na pagpatay. Sa hindi nakikitang digmaang ito, ang sining ng pagsubaybay at pagmamanman sa mga target ay may napakahalagang papel. Sa paglipas ng mga dekada, habang ang mga kaaway mula sa mga milisya ng Arabo, PLO, hanggang sa Hamas at Hezbollah ay naging mas sopistikado, ang pagpapasok ng mga tao sa hanay ng kaaway ay nagpakita ng mga nakamamatay na panganib. Ito ang nagtulak sa Israeli intelligence Mossad, Shin Bet at Aman na sumailalim sa isang kahanga-hangang ebolusyon. Mula sa mga espiyang laman at dugo na sumusunod sa mga kalye, sila ay naging isang high-tech na network ng pagmamanman na malamig, hindi nakikita at tumpak hanggang sa sentimetro. Paano nagbago ang Israeli intelligence sa bawat panahon? Noong mga taon bago at pagkatapos ideklara ang kalayaan ng Israel noong 1948, halos walang teknolohiya ang Israeli intelligence. Lahat ng pagsisikap sa pagsubaybay ay nakasalalay sa tao o human intelligence, HUMINT. Ito ang panahon ng mga pagbabalatkayo, pisikal na pagtail at mga patibong sa totoong buhay. Ang pagiging simple, ngunit puno ng pasensya na ito ay malinaw na naipakita sa pagpatay sa opisyal ng Britanya na si Tom Wilkin ng armadong grupong Lehi noong 1944. Si Wilkin ay isang dalubhasang investigador ng Britanya na may malalim na kaalaman sa mga lihim na gawain ng mga Hudyo. Upang subaybayan siya, ang mga pumatay ay umasa lamang sa mga malabong larawan.
Nagpanggap silang mga bihis na lalaki na nagtatago sa dilim sa Jaffa Street sa Jerusalem. Ang senyas upang kumpirmahin ang target ay hindi radio wave, kundi isang simpleng teenager na nakaupo sa harap ng isang tindahan ng gulay na tumayo at hinulog ang kanyang sombrero. Dahil sa manu-manong senyas na iyon, lumapit ang dalawang mamamatay tao at pinaputukan si Wilkin ng 10 na beses. Sa pagtugis sa mga natitirang Nazi pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang Gimel Task Force ay gumamit din ng mga primitibong paraan ng pagsubaybay. Isang operatiba na ipinanganak sa Alemanya ay madalas na nagpapanggap bilang isang sibilyan o isang British military police. Naglalagi siya sa mga grocery store at bar sa Europa, kumakatok sa mga pinto at tinatawag ang tunay na pangalan ng target gamit ang kanyang matinding accent mula sa Berlin. Kung ang tao ay magulat at sumagot o manahimik, ito ay isang perpektong kumpirmasyon ng pagkakakilanlan para sa pagdukot. Sa pagharap sa mga Arabo, ang Unit 504 ng intelligence ay bumuo ng isang network ng mga impormante gamit ang prinsipyo ng 3 P: praise, papuri, payment, bayad, at pussy, babay. Ang Hagana ay nagtatagpa ng Arab platoon, mga Hudyo na nagbihis, nagsalita at kumilos na parang mga lokal. Sila ay pumasok ng malalim sa mga komunidad ng Arabo upang magmanman. Minsan, upang masira ang isang plano ng pambobomba ng kaaway sa Haifa, ang Arab platoon na ito, ang Mista Arvim, ay buong tapang na nagmaneho ng isang truck na may bomba papasok mismo sa kuta ng mga Arabo. Nakipagtalo sa mga guwardiya sa wikang Arabiko upang maiparada ang sasakyan at pagkatapos ay pinasabog ito upang patayin ang target. Gayunpaman, habang lumalawak ang larangan ng digmaan, nagsimulang lumabas ang kahinaan ng human factor. Ang mga undercover na ahente ay naharap sa lalong mahigpit na mga hakbang sa counter-espionage. Ang trahedya ni Eli Cohen sa Syria at Wolfgang Lotz sa Ehipto ay masakit na mga halimbawa. Si Cohen, na nakapasok sa mataas na lipunan ng militar ng Syria, ay natuklasan hindi dahil sa kanyang masamang cover, kundi dahil sa labis niyang paggamit ng kanyang radio transmitter na nagpahintulot sa Syrian at Soviet intelligence na maharang ang kanyang mga signal. Si Cohen ay pinahirapan at binitay. Sa parehong panahon, si Lotz ay nahuli rin sa Cairo. Ang mga kabiguang ito ay isang malaking dagok sa Mossad na nagpilit sa kanila na mapagtanto na hindi nila maaaring patuloy na itapon ang kanilang pinakamahuhusay na ahente sa bibig ng pating para lamang maging kanilang mga mata at tainga. At kaya't ang Israeli intelligence ay kailangang magbago sa pamamagitan ng pagpapalakas ng wiretapping, break-ins at mas sopistikadong mga patibong. Nang ang mga teroristang organisasyon tulad ng PLO ay lumipat ng kanilang mga base sa Europa at Lebanon, nagsimulang pagsamahin ng Israel ang talino ng tao sa mga maliliit na teknolohikal na aparato. Ang pagsubaybay ay hindi na lamang tungkol sa pagsunod sa yapak, kundi sa pagpasok sa personal na espasyo ng target. Ang unang bakas ng diskarting ito ay noong 1948, nang utusan ni Isser Harel ang isang tao na pumasok sa basement ng isang pagawaan ng kagamitang pang-agrikultura upang ikabit ang isang listening device sa tansong kawad ng sistema ng telepono ng Jaffa. Mula doon, naharang nila ang mga tawag ng leader ng Arabo na si Hassan Salameh. Ngunit noong dekada 1960 at 1970 lamang naging perpekto ang sining na ito. Upang malaman ang tungkol sa proyekto ng missile ng Ehipto, ang mga ahente ng Mossad ay paulit-ulit na pumasok sa tanggapan ng Egypt Air sa Frankfurt 56 na beses sa gabi. Gumamit sila ng mga skeleton key, kinunan ng litrato, ang libu-libong lihim na dokumento sa mga diplomatic pouch at pagkatapos ay isinara itong muli na parang bago ng walang iniiwang bakas.
Ang kasukdulan ng pagsasama ng pisikal na intelligence at teknolohiya ay ang pagpatay kay Mahmoud Hamshari, ang kinatawan ng PLO sa Paris noong 1972. Ang Kidon team ng Mossad ay lihim na pumasok sa kanyang apartment hindi para pumatay, kundi para kunan ng detalyadong larawan ang kanyang lugar ng trabaho. Pagkatapos ay gumawa ang mga teknikal na eksperto ng isang peking base ng telepono na gawa sa marmol na kamukhang-kamukha ng orihinal, ngunit puno ng pampasabog. Pumasok muli ang Kidon team upang palitan ito. Kinabukasan, tumawag ang isang ahente upang kumpirmahin ang boses ni Hamshari at pinindot ang remote detonator. Pinahintulutan ng teknolohiya ang mamamatay tao na maging invisible. Isa pang masterclass sa pagsubaybay ang ipinakita sa Operation Golden Fleece noong 1993. Upang manmanan si Mahmoud Abbas, ang pangalawang pinuno ng PLO noon, nilapitan ng Mossad si Adnan Yassin, isang katulong ng PLO. Alam na ang asawa ni Abbas ay naghahanap ng upuan para sa pananakit ng likod ng kanyang asawa, binigyan ng Mossad si Yassin ng isang marangyang leather office chair at isang desk lamp. Parehong may nakatanim na mga mikropono at maliliit na transmitter. Salamat sa kumakantang upuan na ito, nakuha ng mga antena ng Mossad ang pinakamahalagang mga lihim mula mismo sa loob ng punong tanggapan ng PLO. Gayunpaman, sa pagsapit ng dekada 1990, ang pag-usbong ng mga radikal na kilusang Islamiko tulad ng Hamas at Islamic Jihad, PIJ, ay nagbago sa laro. Hindi tulad ng PLO na karaniwang may malinaw na punong tanggapan, ang mga mandirigma ng Hamas ay nag-ooperate ng hiwa-hiwalay, nahahati sa mga independenteng selda, palaging gumagalaw at hindi nagtitiwala sa sinuman. Ang pagpapasok ng tao o pag-install ng mga listening device ay naging imposible at sa harap ng mga luma na papel na mga file, natanto ng direktor ng Shin Bet na si Ami Ayalon na ang kanyang ahensya ay kumikilos na parang isang organisasyon mula sa Middle Ages. Inilunsad niya ang isang revolusyon. Inilipat ng Shin Bet ang focus nito sa high-tech, pagpasok sa mga sistema ng data, pagharang sa mga email, at lalo na pagsubaybay sa mga mobile phone. Sa halip na subaybayan ang isang individual, minapa nila ang buong network ng komunikasyon sa paligid niya. Nang maingat na iwasan ng military chief ng Hamas na si Adnan Awadallah na gumamit ng telepono, nasubaybayan pa rin siya ng Shin Bet sa pamamagitan ng pagmapa sa kanyang mga galaw at pagkuha ng mga signal ng telepono mula sa kanyang mga tauhan sa paligid. Makikita natin na ang pamamaraang ito ay ginagamit pa rin sa mga kamakailang pagsubaybay sa mga matataas na leader ng Axis of Resistance ng Iran. Ngunit ang pinakaperpekto at kapanapanabik na kombinasyon ng signals intelligence at field action ay ang pagpatay kay Yahya Ayash, ang kilalang inhinyero ng Hamas na gumawa ng hindi mabilang na suicide bomb. Si Ayash ay labis na maingat, palaging nagpapalit ng lugar na tinutulugan at ng telepono. Gayunpaman, natagpuan ng big data technology ng Shin Bet ang isang butas. Paminsan-minsan ay humihiram siya ng telepono sa bahay ng isang kaibigan sa Gaza, si Osama Hamad, upang tawagan ang kanyang ama sa West Bank. Hindi makapagpadala ang Shin Bet ng tao sa bahay ni Hamad. Sa halip, pinilit nila ang tiyuhin ni Hamad na regaluhan siya ng isang Motorola Alpha mobile phone. Sa loob ng telepono, walang listening device, kundi 50 gramo ng napakalakas na pampasabog at isang remote-controlled detonator. Ang proseso ng pagsubaybay ay ganap na digital. Dahil simple pa ang teknolohiya noon, kinailangan ng Israeli Air Force na magpalipad ng isang espesyal na eroplano sa kalangitan ng Gaza upang magsilbing relay station para sa signal ng radyo mula sa telepono patungo sa punong tanggapan ng Shin Bet. Noong umaga ng Enero 5, 1996,
nang idikit ni Ayash ang Motorola sa kanyang tainga upang makinig sa kanyang ama, kinumpirma ng voice recognition expert ng Israel na siya nga ang target. Isang signal ang ipinadala mula sa Tel Aviv, dumaan sa eroplano patungo sa telepono. Naputol ang tawag at agad na sumabog ang inhinyero. Pinatunayan ng Israel na maaari silang sumubaybay at pumatay ng isang tao sa pamamagitan ng radio waves. Bagamat malakas ang signals intelligence, mayroon pa rin itong mga blind spot. Nang malubog ang Israel sa digmaan laban sa Hezbollah sa bulubunduking rehiyon ng Timog Lebanon noong huling bahagi ng dekada 80, kailangan nila ng isang bagay na makakakita sa mga target na gumagalaw sa real time nang hindi nalalagay sa panganib ang mga piloto o mga special operative. Ang ideyang ito ay nagmula sa sakit na naramdaman ni Air Force Commander Benny Peled pagkatapos ng Yom Kippur War noong 1973, kung saan nawalan ng napakaraming eroplano at piloto ang Israel. Bumuo ang militar ng isang bagong uri ng unmanned aerial vehicle, isang drone. Mula sa pagiging mga decoy para sa radar, ang mga drone ay na-upgrade upang magdala ng mga high-resolution na camera, mag-transmit ng live video, at, pinakamahalaga, nilagyan ng mga laser designator para markahan ang mga target. Lumikha ang Israel ng isang 5 hakbang na proseso ng pagpatay na hindi pa nagagawa sa kasaysayan ng militar. Hakbang S. Sinusubaybayan ng drone ang target. Hakbang 2. Ipinapadala ang live na imahe sa war room. Hakbang 3. Nagpapalabas ang drone ng laser beam upang markahan ang target, tinatawag na passing the baton. Hakbang 4. Naglalok ang Apache helicopter sa target gamit ang laser beam. At hakbang 5, nagpapaputok ng Hellfire missile. Ginawa nitong isang high-stakes na video game, ang pinakakapanapanabik na pagsubaybay sa lupa na kinokontrol mula sa daan-daang milya ang layo. Noong Pebrero 16, 1992, inilunsad ang operasyon sa gabi laban sa Secretary General ng Hezbollah na si Abbas Musawi. Mula sa isang trailer sa hangganan, tahimik na sinundan ng isang drone operator ang motorcade ni Musawi sa nayon ng Jibchit. Mula sa taas na 90,000 puntaw talampakan, ang kamera ay nagpadala ng malinaw na imahe sa war room sa Tel Aviv, kung saan masinsinang nanonood si Defense Minister Ehud Barak. Nang umalis ang 4 na sasakyan, hindi inalis ng drone ang tingin nito. Sa 4:05 PM, tinukoy ng drone ang isang kurbada at pinagana ang laser beam. Iniulat ng piloto ng Apache na nakuha na niya ang designasyon at nagpaputok. Nagliyab ang Mercedes. Noong 1995, sa Operation Golden Bee, muling pinatunayan ng mga drone ang kanilang bagsik ng subaybayan nila si Rida Yassin, isang commander ng Hezbollah na paalis sa kanyang bahay. Bagamat mainit ang debate ng mga opisyal sa bunker kung sino ang nagmamaneho, nagpasya pa rin silang magpakawala ng missile. Nagulat ang Hezbollah nang malaman na ang kanilang commander ay pinatay ng isang tahimik at hindi nakikitang lumilipad na robot. Walang espiyang kailangang pumasok, walang bombang kailangang ikabit sa sasakyan. Ngayon ay kaya ng subaybayan at patayin ng Israel ang mga target mula sa kalangitan. Gayunpaman, ang labis na pagtitiwala sa teknolohiya ay may kapalit. Ang sobrang pag-asa sa mga drone ay humantong sa trahedya sa Ansarieh noong 1997. Hindi alam ng puwersa ng Israel na ang mga video feed mula sa kanilang mga surveillance drone ay hindi naka-encrypt. Naharang ng Hezbollah ang video signal na ito at nakita nila kung ano mismo ang nakikita ng Israeli intelligence. Ginamit nila ito laban sa kanila. Naghanda ang mga gerilliyang Lebanese ng isang perpektong ambush gamit ang mga mina na pumatay sa 12 piling sundalo ng Shayatet 13 ng Israel. Sa unang pagkakataon, ang mata sa kalangitan ng Israel ay binulag ng kaaway at ginamit laban sa kanila.
Hindi lamang sa pagsubaybay at pisikal na pagpuksa, pinahintulutan din ng teknolohiya ang Israeli intelligence na pasukin ang pinakapuso ng istruktura ng kaaway upang lumikha ng pagdududa at kaguluhan sa loob. Sa pagharap sa PLO, gumawa ng isang makabagong hakbang ang mga direktor ng Special Operations ng Mossad at Aman. Pinasok nila ang computer network ng Departamento ng Pananalapi ng Fatah. Sa halip na magnakaw ng pera, lihim na inilipat ng mga hacker ang pera sa pagitan ng mga account. Ang taktikang ito ay lumikha ng ilusyon na ang mga matataas na miyembro ng PLO ay nagnanakaw mula sa kaban ng bayan. Ang resulta ay nagkagulo ang pamunuan ng PLO, nagsimulang maghinala at mag-purge ang mga leader sa isa't isa at naging abala sa paghahanap ng mga haka-hakang traidor. Ang kalituhang ito ay nagparalisa sa kanilang kakayahang kumilos at makabuluhang nagpabawas sa mga pag-atake ng organisasyon laban sa Israel. Naabot ng technological intelligence ang antas kung saan kaya nitong sirain ang moral ng kalaban nang hindi gumagasta ng kahit isang bala. Ang pinakahuling paraan ng pagsubaybay na isiniwalat ng Israel ay ang pagmamanman sa mga kaaway sa pamamagitan ng kanilang sariling mga pampublikong network ng kamera. Ayon sa impormasyon mula sa The Financial Times, sinimulan ng mga ahente ng Israeli Intelligence Agency na Mossad na subaybayan si Ayatollah Ali Khamenei, ang kanyang mga bodyguard at mga matataas na opisyal ng Iran. Maraming taon na ang nakalipas sa pamamagitan ng sistema ng mga traffic camera ng Tehran. Hindi lang iyon, na-access din ng Unit 80,200 ng Israeli Intelligence ang libu-libong CCTV security camera sa mga tindahan at paradahan sa Gaza na may mahihinang password o hindi ligtas na koneksyon. Halos may access ang Israel sa karamihan ng mga traffic camera ng Tehran na ginagamit ng Iran upang subaybayan ang mga aktibidad ng oposisyon at ng kanilang mamamayan. Isa sa mga kamera ay may partikular na kapaki-pakinabang na lokasyon na nagpapahintulot sa Israel na subaybayan ang mga sasakyang nakaparada sa paligid ng tirahan ni Khamenei sa Pasteur Square sa sentro ng Tehran. Sa ganitong paraan, ang pamalo ng kalaban ay ginamit upang hampasin ang sarili niyang likod. Ang napakalaking data ng imahe mula sa mga nahack na kamera ay ipinadala sa mga supercomputer ng Israel. Dito, ginamit ang AI technology at automated facial recognition system para sa patuloy na pag-scan. Kapag ang isang miyembro o commander ng Hamas ay lumabas sa kalye at hindi sinasadyang mapunta sa view ng alinman sa mga kontroladong kamera, automatikong itutugma ng AI ang mukha. Kikilalanin ang target at agad na magpapadala ng alerto sa lokasyon at coordinates. Sa gayon, alam ng Israel ang address, iskediul ng trabaho at ruta ng paglalakbay ng mga bodyguard ni Khamenei na nangangahulugang alam din nila ang kanyang mga galaw. Kung nais ng Israel na agad na patayin ang target sa isang pampublikong lugar, ang eksaktong coordinates ay agad na ipapasa sa Air Force o sa isang armadong UAV na nag-aabang sa himpapawid upang isagawa ang isang airstrike. Ngunit kung gusto nilang makuha ang buong pugad, maghihintay sila hanggang sa magkaroon ng isang pulong. Tulad ng ipinakita ng katotohanan, ang ideya ng paggamit ng mga poste ng traffic light ng kaaway para sa pagsubaybay ay ginamit na ng Israeli intelligence noong 1982. Noon, ang layunin ng mga opisyal ng Israel ay lipulin ang pamunuan ng PLO kabilang si Yasser Arafat. Natuklasan ng surveillance team ang isang nakamamatay na ugali. Isang beses sa isang buwan tuwing Biyernes, ang mga matataas na leader ng PLO ay aalis ng Beirut, Lebanon, sakay ng isang convoy ng mga marangyang Mercedes na patungo sa Syria at Jordan para sa isang pulong. Upang tambangan ang convoy na ito, nakaisip ang Caesarea Special Operations Unit ng Mossad ng isang hindi kapanipaniwalang plano sa pagsubaybay.
Isang gabi noong unang bahagi ng Pebrero 1982, lihim nilang nilapitan ang isang pangunahing intersection na tiyak na dadaanan ng convoy ng PLO. Buong tapang na tinanggal ng mga ahente ang buong tuktok ng isang poste ng traffic light at pinalitan ito ng isang peking poste na gawa ng teknolohikal na departamento ng Mossad. Sa loob ng peking traffic light na ito ay isang advanced na surveillance camera na may kakayahang mag-transmit ng mga live na imahe sa punong tanggapan ng Mossad sa Israel. Isang buwan pagkatapos, alas 3 ng umaga noong Marso 5, 1982, bumalik ang team sa intersection na iyon upang magtanim ng malaking halaga ng pampasabog sa mga kanal sa magkabilang gilid ng kalsada na konektado sa isang wireless detonator. Ang plano ay perpektong binalangkas. Ang network ng mga lokal na ahente ay mag-uulat kapag umalis na ang convoy. Ang mga opisyal sa Tel Aviv ay uupo sa harap ng mga screen, nanonood sa pamamagitan ng mata ng traffic light. Kapag dumaan ang convoy sa isang marka, sa isang puno na nakahanay sa kamera, pipindutin nila ang detonator upang patayin ang buong pamunuan ng PLO. Bagamat ang planong ito ay kinailangang kanselahin sa huling sandali dahil sa isang lokal na pulis na hindi sinasadyang dumaan at naghinala, pinatunayan nito ang futuristic na pag-iisip ng Israel na ginagawang mga hindi nakikitang mata ng pagmamanman ang mga ordinaryong infrastruktura ng sibilyan tulad ng mga traffic light. Kalaunan, ang plano na i-hack ang mga traffic camera ng Iran upang gawing kasangkapan sa pagsubaybay laban sa kanila. Ang kanilang sariling tool ay malamang na isang ebolusyon mula sa ideya sa operasyon laban sa PLO noong 1982. Sa puntong ito, marahil marami sa inyo ang nakahanap na ng sagot sa tanong sa simula. Bakit hindi binabago ng mga kalaban ng Israel sa axis of resistance ng Iran ang kanilang mga pamamaraan upang maiwasan ang pagsubaybay at pagkalipol? Sa pag-aaral sa kasaysayan ng mga ahensya ng intelligence ng Israel, nakikita natin na walang pagbabago ng kaaway na hindi mahanapan ng paraan ng mga Hudyo upang kontrahin para makamit ang kanilang mga layunin sa pagmamanman. Siyempre, ang pagsagot sa tanong na ito ay hindi nangangahulugan ng pagsang-ayon o paghusga sa mga aksyon ng alinmang panig. Dito, purong teknikal na aspeto lamang ang ating pinag-aaralan. At walang mas malinaw na naglalarawan sa kakayahang mag-adapt ng Israeli intelligence kaysa sa pagsubaybay at pagpatay kay Imad Mugnieh, ang Chief of Staff ng Hezbollah, noong 2008, isang kwento na magsisilbing pagtatapos sa ating talakayan ngayon. Si Imad Mugnieh, ang pinakamataas na commander ng militar ng Hezbollah, ay itinuturing na isa sa pinakamapanganib at pinakamadugong isipan sa kasaysayan ng pakikipaglaban sa Amerika at Israel. Sa ilalim ng proteksyon ng Iran, hinasa at pinino niya ang sining ng suicide bombing na nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang mga kaaway sa kanluran. Ang kanyang maalamat na kakayahan sa pag-oorganisa ay napatunayan sa mga pag-atake na nagpabago sa sitwasyon sa Lebanon noong 1983. Siya ang direktang nag-orkestra ng mga truck bombing sa Embahada ng Amerika sa Beirut na pumatay sa 63 katao at pumuksa sa halos buong istasyon ng CIA doon at sa barracks ng US Marine na ikinamatay ng 244 sundalo. Hindi huminto sa gitnang silangan, nagpasya si Mugnieh na baguhin ang laro sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang pandaigdigang network sa anino, ang Unit 910, upang atakihin ang mga target na Israeli at Hudyo sa ibang bansa. Ang kalupitang ito ay umabot sa sukdulan sa dalawang malagim na car bombing sa Buenos Aires, Argentina, sa Embahada ng Israel noong 1992, na ikinamatay ng 25 tao, at sa Amia Community Center noong 1994 na ikinamatay ng 85 katao.
Bagamat itinuturing si Mugnier na numero 1 target ang Israeli intelligence, ang Mossad ay naharap sa maraming pagkabigo dahil halos wala silang impormasyon maliban sa isang malabong larawan niya. Dahil hindi nila siya direktang malapitan, naghanda ang Mossad ng isang tusong patibong noong huling bahagi ng 1994. Inupahan nila ang isang impormanteng Palestino na magtanim ng bomba upang patayin ang kapatid ni Imad, si Fuad Mugnier, sa Beirut mismo. Naglagay ang Israel ng mga sniper sa paligid ng sementeryo sa pag-aakalang darating si Imad sa libing ng kanyang kapatid. Gayunpaman, sa kanyang katusuhan at matalas na pakiramdam, nakita ni Mugnier ang patibong. Nagpasya siyang hindi dumalo sa libing upang protektahan ang kanyang buhay. Pagkatapos, ginamit niya ang kanilang plano laban sa kanila. Hinuli at pinatay ang mismong impormante na nagtatrabaho para sa Israel. Ang pagtakas na ito ay nagpilit sa mga opisyal ng Israel na aminin na minaliit nila ang kanyang talento at katusuhan. Gayunpaman, ang katusuhan ni Mugnier ay hindi rin nakatulong sa kanya na magtago magpakailanman. Noong gabi ng Pebrero 12, 2008, pagkatapos ng mga dekada ng masinsinang pagtugis, si Mugnier ay napatay sa distrito ng Kfar Susa sa Damascus, Syria, sa isang napakahusay na operasyong intelligence na may mahigpit na kooperasyon sa pagitan ng Mossad ng Israel at ng CIA ng Amerika. Isang sopistikadong bomba na itinago sa isang spare tire ng isang SUV ang pinasabog nang malayuan sa sandaling dumaan siya. Ang pagkamatay ni Mugnier ay nagsara sa isa sa pinakamadugong kabanata sa kasaysayan ng Israeli intelligence na nagpapatunay na ang mga organisasyong ito ay hindi kailanman isinasara ang mga hindi pa natatapos na kaso. Tunay ngang tulad ng kasabihan, ang bawat tusong kalaban ay may katapat din.